Tinitingnan ko mabuti kung okay nung i-ano sila, pakita. Kasi minsan meron akong ano dito, inahin na nang ginalo ko, pinatay niya yung isang trail back ko. So sayang o, ang ganda pa naman. So ayan o, magandang araw pong muli sa inyo mga ka-business. Patuloy si Pinoy na Osipa dito sa Australia. So ito, balik na naman ako dito sa aking aviary sa pagbibigay ng ano sa inyo, ng update sa mga ginawa nating pagbabago o pag-improve doon sa mga mutation o sa mga kulay ng ibon natin. So napakasarap po na pakiramdam pagka na-achieve mo yung gusto mo. Kasi hindi ko alam kung sinasabi natin na kapag palakas ng katawan natin ang mag-iibon. Kasi every time, every year, na hindi ko natin sinasabing araw-araw na lang eh. O sige, araw-araw hanggang sa mga susunod na panahon, palagi ho tayong may iniintay. Napakasarap po, hindi ho nakaka-bored na araw-araw sa pagpunta sa ibon mo, meron ka ini-expect na bago. Masarap po kasi pag may pagbabago, hindi ho kayo maboboard. So kaya ang sinasabi sa inyo, continue breeding. I-breed nyo lang kung ano yung kaya nyo. Huwag nyong puwersahin na sumabay doon sa mga dati ng mga breeder. Kasi malawak na ho yung ano nila, experience eh. Saka malawak na yung abot na kamay nila ng mga breeder. Kaya minsan yung iba, mga kumpare na, pare, baka pwede ko na ma-arbor yan. Pare, palit na lang tayo. Samantalang kayo yung nag-uumpisa, kailangan maramdaman nyo, maranasan nyo rin kung paano kami nag-start. Na naglalabas kami ng pera, gumagastos kami ng mga pagkain ng mga ganda, gulay, prutas, para mapaganda ibon namin. At the same time, yung pinakamahalaga palagi kong sinasabi sa inyo, bago kayo mag-start, lalo na kung i-start nyo mamahaling ibon, maggawa ko kayo, ihanda nyo muna ang pera nyo sa pagpapagawa ng aviary. Ng secure na aviary. Para ho kung ano man yung bibili nyo ng mga bagong ibon, hindi ho masayang. Kasi katulad yan, nakabili kayo ng isang cage, ilagay nyo lang sa open. Di ba namamatay na ano mga predator? O sige, nilagay nyo sa loob ng bahay nyo. Hindi naman secure sa daga, sa ipis, sa mga yung mga amoy ng mga niluluto ng mga galing sa bahay nyo, nakaka-apekto sa ibon nyo kasi oil yun eh. Lalo tayo mga Pilipino, mahilig tayong mag-isa, magpirito. Yung uso, kung kahoy yung ginagamit nyo. Kung hindi naman kahoy, wala kayo exhaust fan, pupunta ko sa ibunan niya, makaka-apekto sa ibon nyo. Hindi nyo ba nakikita pag hindi kayo naglilinis sa mga stove nyo o doon sa mga kalan nyo? Di ba ho yung mga mantika kumakapit? So, ganun din ho yun. Kung kulubo yung ano nyo, naando ng ibon nyo, hindi ho kayo masyadong makaka-breed ng maayos. Merong swerte, pero most, hindi ho. Na kasi yung naamoy ng ibon nyo iba. Hindi ho nila kaya, lalo na yung oil. Parang polluted na nga sa labas, pati sa loob, ganun pa rin. So, baka magkasakit ang ibon nyo. Baka magtae. O kaya baka yung nasa-suffocate sa loob ng lalagyan nyo. So, magpagawa muna kayo kahit maliit, kahit sabihin natin na ang kaya lang 5 cage. At least safe po. Nakakulong sila doon. Hindi sila magagalaw na sinuman. Baka umalayo tayo. Kaya ako dito, naandito ngayon para ipakita ko sa inyo kung ano na ho ang nangyari. Kung ano na yung mga bagong painakay natin. At ako din mismo, dahil ako yung medyo busy, yung mga box na may laman yun, hindi ko pa ho alam ang kulay. Hindi ko po alam. Kasi naglinis ako ng isang beses, 4 days ago. Alam nyo naman every second day na hindi nyo nakita ibon nyo, hindi nyo alam kung ano yung kulay. Kung ano yung magiging baka may patay. Hindi ko alam. So ngayon titingnan ho natin. So ipapakita ko sa inyo kung ano na ho yung mga kulay ng ibon natin. At ito kasi side na to, yun yung mga palo natin. So, yung iba, yung mga kulay na mga sinasabi ko. Sa akin kasi yung kulay ng double factor violet gray. Sa akin yung kulay na yung classic. Wala ko kayo masyado makikita nun. So, papakita ko sa inyo kung ano kung meron tayong frillback. Alam ko, meron akong 3 frillback eh. Kasi yung ibang frillback ko, yun nga pala, good news. Kung ang hagaro mo sa atin, minsan nanood ako kay DANU Aviary, kamusta ka pare? Kamusta ka kaibigan? So, pinapakita nyo kung ano yung mga presyo sa Bulacan, sa Malabon. Kaya na-update ako kung ano yung nangyayari sa mga ibon natin. So, nakita ko doon, yung hagaro mo, binibenta ko ng 2.5. Isang pares.
Hindi ko ganun kaganda yung flower, pero binibenta ko ng 2.5. Imagine niyo. Ako ho, ang mataas na mutation ko ho dito, yung yung frill back, na maganda ho yung flower. Pero imagine nyo na ibebenta ko ng $200 each. Kung i-convert nyo sa pera ho natin, around 8,000 each. Sige, sabihin natin 9,000. 9,000 each bird. Imagine niyo isa lang ho yun. Pag ho yun ay babae. Pag ho lalaki na ibebenta ko ng 5,000. Frillback, hindi ho hagaromo. Kasi hindi ho kami makakuha dito sa loob ng Australia ng hagaromo kasi mahigpit ho sila. So yung frillback, meron ho kami dito. So yun o, di ba sinabi ko sa inyo, pinangako ko sa inyo kung ano magiging update doon sa aking frillback, papakita ko sa inyo. So maganda naman ho ang resulta. So yung isa ho, ayun, nakabenta ho ako ng, ngayon ho, sinasabi ko ngayon, sa panahon ko ngayon, tong year noon to, yung mga ginastos ko ho dito sa pag-iibong ko, naibabalik ko na ho. Kasi nga ho, dahil sa frillback na yan, nakaraan ho, tiga Sydney pa, which is 4 hours away from sa tinitiran ko ho. So, sa nakadalawang punta ho siya, nakapag-ano siya sa akin, nabili niya ho yung ibong ko ng around $2,600 sa isang tao yon. So on that case na tiga Sydney po siya, dumadayo siya. Kasi bihira ho ang nag-aano imitation dito. Karamitan ho sila, ang gusto lang ho nila simpleng ibon yung pinapalaki ho. Magaganda ho pala, marami ho pala ditong malalaki yung mga budgie na sinasabi natin, mga show budgie. Marami ho dito kasi ho, ang maganda ho nga rin, ibabalita ko sa inyo, kasal nakapasok na ho ako doon sa mga organisasyon no dito, katulad doon ng Budgerigar Australia, Top 10 Frillback Australia, White Cap Australia, Rainbow Australia. Nakapasok na ho, nagpo-post ako doon. Meron ho tayong mga kaibigan katulad doon ni Kaiser Miramoto. Nakakapasok ho siya doon sa Rainbow Australia. Siguro sa susunod do, mag-i-invite ako kasi nag-aano ako, baka iban nila ako kasi pagka in-invite ko ho, yung ibang lahi kasi parang gusto nila within Australia yung iba. So, pero titingnan ko, itatanong ko sa admin kung pwede ako mag-invite ng mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas para makita nyo yung mga post nila sa kanilang mga organisasyon. So, lalagay ho natin doon ng ibon natin. So, ibig sabihin sa paglalagay natin, kahit paano may mga nakakita sa atin, tumatawag, nagme-message, pwede ba ako maka-avail niyan? Sabi ko, pwede naman. Sabi ko, wala tayong problema. Basta, kung ano lang yung ibinibenta ko. So, kaya medyo yung hobby ko, kaya sinabi ko nung nakaraang video ko, hobby muna. Ang ito nyo muna, yung ligaya sa sarili nyo, bago pag nag-aanak, bago nyo i-business, bago nyo i-share. Kung sobra-sobra na ho. Pero huwag nyo pilitin na hindi nyo naman kaya, o kaya kulang kayo sa oras para mag-alaga ng ibon. Huwag nyo pilitin, kailangan ng ibon ng oras. Kailangan ng oras ng tamang pagkain, pagbibigay ng vegetable, araw-araw na pagpapalit ng ibon, at least malinis ko yung ibonan nyo. Para ho, walang sakit. Nakita nyo, kung ito ay gagawin kong, pwede kong pagtambakan ng mga gamit to. So, ginawa kong ibonan kasi ho, yun ang kaligayahan ko. So, kaya yun muna intindihin nyo. Oras, lugar, bago ang ibon. Para masecure ang ibon nyo. So, yan o. At papakita ko na sa inyo kung ano yung mga inakay natin. So ito yung magulang na ipapakita ko sa inyo inakay. Ayan yung sila, palo, tsaka clear wing, white cap, tsaka split clear wing palo. So ito po yung mga inakay nila. So yun o, nakikita ko dito, cinnamon. Kasi yung iba maliliit pa eh. Ito, hindi ko alam kung anong kulay ho to. Ito pa ho, para ho siya nag-green eh. Ganun siya.
Ito. Ano siya, palo din siya. Ano. Parang ng mga inakay niya, oh. Parang mga ano to eh. Ito isa parang light yellow o light green. Ano siya, parang yung mga white cup po noon. Tapos may parang pure white. Pero ayan o, kung makikita nyo. Yan po, yung babae po niya, yung pied split palo po yan. Palo din mo yung dilaw. Spangle palo. So ayan na, silipin natin ang anak nila. So ayan o, kung nakapansin nyo, pula din o ang mata ng isa. Ayan o, yung dalawa, isang maliit, pula din ang mata. Maliliit po. Mga bagong kasakong ano na, rainbow yan. So first time mo nilang mamimisa, so ipapakita ko sa inyo na maayos din mong mag-alaga. So ayan. Ano yun yung mag-asawa, oh. Pumabano yung mga anak nila. Mga split palo bayo yan. Spangle bayo. So ayan po yung mga anak nila. Ito meron sa baba. Yun o yung inahin. Maganda o itong inahin na to. Itong inaano ko na matagdag na kulay sa frill back ko. Ayun na. Ito yung anak nila. Medyo marami ho ito. Ayun, nakita nyo, may mga tufted na. May white cap po siya. Ayan o, white cap to eh. Ito half crest swap, white cap oh. Ayan yung ulo niya. So ayan o yung madadagdag ko sa aking kulay sa white cap na frill back. Ito na yung ini-improve ko ngayon. So, papakita ko sa inyo sa susunod na pag-update ko sa inyo. Ayun lang, yung mga ito parang ano to eh, minsan to parang frill back to eh. Yun eh, ano, yung lalaki o palo, yung ano, rainbow. So yan o, inaano ko para magkaroon ako ng rainbow palo. So ang anak ko niya, nag-poster ako ng ano, first time mo, isa lang mo yung pinisa niya, pero nag-poster ako ng isang ano, na tingnan natin kung gaano kalaki na. Nag-poster ako ng isang frill back. Maganda ko siya mag-alaga, ito yung anak niya. So ito yung anak ng palo, yung punong pula mata. Ito yung pinoster kong frill back. Ano, meron akong bagong ano ngayon, pinapalaki ko yung mga white cap ko. So ayun o, yan naabangin sa akin. White cap ano siya, white cap spangle, baji. So meron na rin mo siyang anak. Kapipisa lang ho. Ayun o siya. So lahat of perfume, 7. First timer ho yan. Ayun o siya. Spangle white cap, tsaka spangle white face.
Kaya na, makikita nyo yung sa akin yan. So ayan o, sana nasiyahan kayo doon sa pinakita ko sa inyo inakay. Ano ko yun, papakita ko ulit sa inyo pagka fully grown na ho sila. So ngayon o, hintayin natin kung ano yung talaga. Kasi yung iba, hindi ho natin makita kung may white cap siya. Kasi may mga single factor na white cap. Pagka ho yun naging white cap, kasi sobra naman yan para sa akin. So kukuha lang ako ng pinakagusto ko, i-improve ko ulit. Tapos yun ulit ang papakita ko sa inyo. So yun o, ako dito ang bala ko kasi dito sa natin, sa follow natin na pinapalabas ko, itatransfer ko ngayon yan sa Prillback. So para mapataas ko yung presyo. Kita nyo, ang mindset ko ngayon, business. Hindi na lang ho basta hobby. Nakuha ko na ho yung gusto ko, nagkapera pa ho ako. So yan o, papakita ko sa inyo yan. Kasi may mga single factor na white cap, may mga regular palo. Pagka ho yung regular palo ko, yung traditional palo na nakita ho natin, na mga traditional palo na ibon, natuyan na nagkaroon ng single factor na white cap. May presyo na ho yun. Ngayon o, yun ang pag-aaralan kung magkano ko ipipresyo sa kanila kasi bibihira lang ho yan. Ang meron ho dito sa Australia. So ayan o. At sana ho, palagi niyong ingatan ang sarili nyo para matupad nyo kung ano yung gusto nyo sa future. So maraming salamat po at mag-iwan po ako ng isang kasabihan na walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang.